Presidente si Inday Sara, dahil mga magnanakaw sila, hahabulin sila. O, yun lang naman ang reason. O, yung sinasabi nila na reason na kailangan ng impeachment para sa taong Narinig niyo po yun? pag naging presidente si Inday Sara, dahil mga magnanakaw sila, hahabulin sila. Ayan ha. Pag naging presidente daw po si Sara Duterte, habulin daw po yung gusto nilang habulin. Naniniwala po kayo dyan? Okay? Ako naniniwala po ako nagaganti lang si Sara Duterte. No? Kahit hindi po magnanakaw basta kalaban niya, gagantihan niya yan. Pero mukhang nangangarap kaya yata ng gising. Oo. Hanggang ano ka na lang, hanggang panaginip ka na lang. 'Di ba? Wala nang Sara sa 2028. Maliligwak na yan sa impeachment. O, alam mo naman, pag na-impeach yung isang tao, bawal na pong tumakbo yan sa kahit anong sangay ng gobyerno. O, tapos may ICC pa, maghahabol kay Sara Duterte. O, ayon pa kay Matibag, sinampahan pa si Sara Duterte ng kaso. Saan pa lulugar yung Sara mo sa sinasabing 2028? May impeachment pa nga ngayon eh. Nangarap ng gising. Yun lang naman ang reason. Yung sinasabi nila na reason na kailangan ng impeachment para sa taong bayan, kailangan ang ganito gago. Bakit si Inday Sara lang okay man lang sa amin kung may impeachment kay Inday Sara pero walang impeachment kay BBM, meron kay Inday Sara. Bakit wala kay BBM? Yun yung problema. Nagtatanong ka bakit walang impeachment kay PBBM. Paano mo ipapa-impeach yung Pangulo? Meron bang katiwali ang ginawa? Meron bang pagnanakaw ng pera na isang araw lang ubos na agad? Meron ba? Wala. Hindi niyo ma-vlog kung ano yung ninakaw ng Pangulo. Ano ba? Ano bang ninakaw? Diba? Sino ba yung nagnakaw? Diba si Sara? Wala pang 24 hours. Sinimot yung 125 million. Diba? Sinimot ang 125 million. So, ipapa-impeach nyo yung Pangulo? Bakit hindi kayo magkaisa? Ipa-impeach nyo. Kung kaya nyo. Kung may pagnanakaw bang ginawa, edi ipa-impeach nyo. Kung may katiwalian ba, ipa-impeach nyo. Pero hindi nyo magawa, di ba? Ang ina talaga. Si Sara Duterte malinaw. Kuha na mismo ang nagsabi na wala pang 24 hours. Hinigop ni Sara Duterte yung pera. Kinang-ina mo ka, bobo ka. Laki ng katawan mo, galiit yung utak mo. Sabi ni Tony Kua, meron si BBM confidential at meron din inabot na pera kanya galing pribadong tao. Oo, kung may inabot man po ang pribadong tao kay Pangulong Bongbong Marcos na pera para gamitin sa kanyang kampanya, yan naman po ay idineklara niya sa publiko. Yun po yung kailangan kailangan mong ideklara. Kasi pag hindi mo idineklara yan, matutulad ka kay Marcoleta, makukulong ka, makakasuhan ka ng plunder. Nagigets nyo? Ini-explain ko sa mga bubundidilis dito. Okay? Ngayon, kung may confidential funds man po si PBBM at mali yung paggastos niya dito, kuha po ang magsisilip niyan. Sisilipin niya ng kuha at pag nakita ng kuha na palpak ang paggastos mo sa confidential funds, isa sa publiko ito ng kuha. At malalaman natin yan bilang isang mamamayang Pilipino kasi karapatan nating malaman yan. Okay? Ini-explain ko sa mga bobondidilis dito. Diba? Kahit pa-billion yung confidential funds ng Pangulo, kung nakikita naman po ng COA na tama ang paggastos dito, hindi po yan red flag. Ang red flag po dito, 125 million isang araw lang, wala pang isang araw, yari ka. May Mary Grace Piatos ka? Hindi mo may paliwanag sino si Mary Grace Piatos? Yari ka! Ayan Tony Kua, pinapaliwanag ko sa'yo kasi maliit pa yung utak mo, bobo ka, hindi mo naiintindihan. Mag-research ka. Okay? Porkit ba may confidential funds? Pwede nang ma-impeach? Hindi po. Depende yan sa paggastos. At kuha po mismo. Commission and audit po mismo yung sisilip niyan. Hindi po si Bullpoint Man, hindi po taong bayan. Confidential nga hindi dapat nating malaman. Pero kung may mali, dapat kuha po ang makakaalam. Diba? Gets mo na? Kulang ka pa sa kaalaman, bobo ka kasi. Yeah? Nililecturan lang kita kasi bobo ka. Ngayon may alam ka na. Di ako ng teacher mo. Yeah? At least naging teacher mo ako pansamantala.
Eh, bobo ka eh. Diba? Ah. Ay, nako po. Kahiya. O, ano, tapos ka na, Tony Kua. Comment ka kasi ng comment. Pag-isipan mo, gamitan mo ng utak. Gumamit ka ng utak. Hindi yung, sasabihin mo, billion yung confidential funds ng Pangulo. Eh, ano nga yung kung billion? Sige, ano nga yung kung billion? In-explain ko na sa'yo. Next time, wag tatanga-tanga ha. Nakikinabang na sila kay BBM. O, nakakaano na. Kumbaga, nalalangisan na yung mga dila at mga labi nila. And at the same time, si BBM, tanga naman yan, hindi naman na yan magiging threat sa 2020. Yan. Tanga naman daw po ang Pangulo. Sa sobrang tanga ng Pangulo, mga pre. Sa sobrang pagiging tanga ni Pangulong Bongbong Marcos, nakulong si Digong. Sa sobrang pagiging tanga ni PBBM, pinakulong si Marcoleta, Jingo Estrada, Bong Revilla, Kibuloy, Alice Guo. Si Bato nagtatago, si Zaldico nagtatago, ang dami pang nakulong. Mike Defensor. Ganyan po si PBBM, tinatawag yung tanga. Diba? Katulad ni, ito mga didilis dito, mga pangit pa yung pagmumukha nito. Kasi pangit pa ni Digong. Diba? Basta didiis, kamukha ni Digong, pangit kayo. Samahan niyo yung tatay niyo sa Hague, nandun. Weak leader ang Pangulo? Nasaan yung tatay niyo ngayon? Andun sa Hague. Nakita natin tong isa. Sabi niyo, kala ko weak leader ang Pangulo. Bakit nakakulong yung yung amon niyo? Susunod na yung mga kaitano na yan. Abangan nyo. Hindi mo tatakbo yan. Naging presidente naman na. So hindi na, wala namang re-election ang presidente. Kaya alam nila na hindi threat si Bongbong. Because kung si Bongbong threat sa 2028 at tatakbo, sigurado isa yan sa mayroong mga kaso. Pero dahil hindi na siya threat, at dahil niluwagan naman niya yung sintron para sa lahat ng mga magnanakaw sa Pilipinas na makapangulimbat, ganyan, bati-bati sila. Taas ng krimen, taas ng droga, ang taas ng taas ng krimen, taas ng droga. Mukhang may gusto ko ipakita sa inyo. Wait lang. Taas ng krimen versus droga. Ewan ko kung nandito yun, taas ng krimen versus droga. Mataas daw po yung krimen ngayon at yung droga, no? Papakita ko ito sa inyo. Yung achievements po, Achievements po. Pakita ko lang to sa inyo. Ayan. Achievements ni Digong sa loob ng 6 years, no? Yung mga nahuli nilang droga versus PBBM. Okay. Kailan lang ba to? Ayan, no? Ikumpara po natin. Ito, yung record na to, ano pa to noong July 1, 2022. July 1, 2022 hanggang May 17, 2025. Ang nakuha ng PBBM admin na huling mga droga ay nasa 43.8 billion. Pero si Digong po, sa loob ng 6 years niya, na pagiging presidente sa Pilipinas, 14.3 billion lang yung nahuli nilang droga. Nasaan yung iba? Tinago? Tinago ba? Diba? Sakitan muna natin to. Naalaki ang kaibahan, O partida hanggang May 17, 2025 pa lang yan. Paano kapag sinali pa yung 2026? Hindi po nangalahati si Digong, mga pre. Hindi pa naka 1/4. Yung nakuwang, yung nahuling mga droga ng administrasyon ni PBBM, 48.3 billion pesos. Kay Digong, 14.3 billion lang sa loob ng 6 years. Ang layo! Ano yung mga droga na yan? Hinigop lahat ni Digong? Tinago? Sa bagay, kasi drug lord si Michael Yang. Diba? Pag nahuli nila ngayon,
Ang idideklara lang sa publiko, 10% lang, siyempre. Ganun lang ba? Diskarte. Galing. Galing. Oh, galing talaga ng tatay niyo, ano? Kaya weak leader talaga si PBBM, oh. Weak leader talaga. Weak leader talaga. Ngayon nakita nyo na yung kaibahan. Nakita nyo na kung sino yung basura. Nakita nyo na kung sino yung walang silbi sa Pilipinas. Tatay nyo lang naman. Ito po yung ebidensya. Hindi po tayo gumagawa ng kwento dito. Nasa record po yan. Tuloy tayo dito sa basurang ano. Tuloy tayo dito. Corruption, pero yun nga yung sinasabi natin, napakarami nating ibinabala sa kanila, napakarami nating ibinabato sa kanila, napakaraming mga tao na ang nagsalita, itinuturo ang executive. Itinuturo si Bongbong Marcos, itinuturo si Romualdez, itinuturo si Zaldico. Madali lang po magturo. Sa totoo lang, magturo ka lang na magturo. Pero kung wala kang ebidensya, para kang tanga. Ay, kapag nagturo naman po kayo, lagyan nyo naman ng palaman. Yung ebidensya ba? Para ka panipaniwala naman. Ha? Pero sino ang merong kaso? Ang may mga kaso, yung mga maliliit na mga contractors, samantalang ang daming mga contractor na mga congressman. Hanggang ngayon, wala pang lumulutak. Isa pa lang, yung si Gardiola lang yung na-freeze yung kanyang asset pero hindi naman nakulong. O hindi ba si Senator Bong Revilla, nakakulong ngayon, proponent man lang yan. Ni walang ebidensya na makakapagpatunay na nakatanggap siya ng pera, na may Ni walang ebidensya na makakapagpatunay. Korte lang po ang makakapagpatunay kung guilty ang tao o hindi. Nililitis ngayon itong rebellion na to. Pero may mga ebidensya naman talaga na nagtuturo. Pero syempre, sasalain pa yun sa korte. Diba? Pero may ebidensya na nagtuturo na itong rebellion na to, no, ay sangko talaga. Diba? Pero kasi, korte pa rin po yung magdidesisyon dyan. Ganun yun, boy. Diba? Hindi tulad ng tatay mo noon, ang pinapakulong mga maliliit na tao. Mga walang pangalan, pinapapatay, yung mga sumasahod ng minimum, yung 500 pesos per day, yun yung mga pinapapatay. Diba? Kasi, imagine niyo, President si Digong noon, ang welcome sa mga sa Malacanang mga drug lords. Ngayon, President si PBBM, ang welcome sa Malacanang mga kabataan, mga lola, mga vloggers na gustong i-cover yung mga activities diyan sa Malacanang. Diba? Pero sa panahon ni Digong, welcome mga drug lords. Ganun po ang Pangulo. Diba? Dapat may pagmamahal sa kapwa-tao. kontrata siyang pinirmahan, merong mga CCTV footages, text messages, email exchanges na siya ay talagang nakinabang dito sa pagnanakaw because alam natin na may pagnanakaw. Pero ang nakinabang, alam naman natin kung sino lang nakinabang diyan. Yung mga taga DPWH. Sinabi yan ni Romualdez sa kanyang video, di ba? Sabi ni Romualdez, DPWH executive at saka mga executive natin. So sino yung DPWH executives? Yung mga DPWH executive sila Yusek Bernardo, Alcantara, Bunoan, at sino pa yung amo nila? Ayan, DBM, Ang amo nila si Digong. Digong. Oh. Kasi sabi nga ni Digong noon, may issue daw talaga dyan sa flood control na yan. Sa DPWH na yan, may nakawan daw talaga. Pero hindi po yan pinaimbestigahan ni Digong kasi, alam mo, sangkot si Digong eh. Oh, ano sabi ni Digong? Gusto nyo talagang paimbestigahan yan, maghanap ulit kayo ng Marcos. Yeah? Marcos yung hanapin nyo. Oh, okay, ngayon nakahanap ng Marcos. Di nabulabog yung mga kawatan. Diba? Bigla silang yung iba tumakas na ng ibang bansa. O yan si Zaldico, putang inang Zaldico na yan. Ayan, nasa ibang bansa ngayon. Yeah? Nabulabog po eh. Kasabuat ni Digong yan eh. Ni Pangandaman. O sino ba? Siyempre, sino ba amo ni Kapangandaman? Di si Bongbong. O kasi kung hindi alam ni Bongbong na nagre-release ng pera itong si Pangandaman, di ibig sabihin bobo talaga siya na presidente. Wala siyang alam, directly reporting sa iyo yung tao, tapos hindi mo alam na nagre-release ng pera. At saka pag nag-release ng pera, dapat may pirma mo yan. Bobo ka talaga, Bobo Marcos. Nung una pa lang na pag-upo mo dyan, isang buwan ka pa lang, nadali ka na, papaano? Kawatan ka talaga, bakit? Bakit? Hindi ba yung sa asukal, tandaan yung asukal? Meron siyang pirma doon sa nagbibigay siya ng authority dahil siya ang ang Department of Agriculture Secretary during that time. May pirma na ino-authorize niya yung pag-aangkat ng asukal. Kahit na sapat naman yung supply natin ng asukal, nagpaangkat sila ng asukal. May pirma niya. O anong nangyari? Dininay niya. Hindi daw niya pirma yung ganyang kasinungaling ang putang niya. Alam mo kasi, pag dininay. Diba? Ngayon, patunayan nyo. O, kung kanino
Kanino bang perma yan? Kasi sa panahon po ngayon mga pre, pwedeng madaling dayain yung mga perma. Kaya nga iniimbestigahan, di ba? O, kailangang imbestigahan talaga yan, yung mga ganyang pangyayari. Ngayon, eto, kung ang Pangulong Bongbong Marcos naman ay, ako'y naniniwala ako sa Pangulo na hindi po talaga yan, nagsisinungaling sa publiko, no? Pwedeng magkamali yung Pangulo mga pre, pero never pong gagawin ng Pangulo na magsinungaling sa publiko. Yun po yun sa akin dyan. Oo. Nakikita naman po natin yung resulta ngayon sa ginagawang trabaho ng Pangulo. Hindi man po perfect, no? Yung trabahong ginagawa ng Pangulo. Pero, nandun po yung quality. 'Di ba? Kalain mo, lalabas ng bansa, makikipag-usap sa malalaking tao para lang makinabang po yung Pilipinas. Makinabang, may mamuhunan dito sa Pilipinas. 'Di ba? Ganun po ang Pangulo. At the same time, mga pre, yung mga kawatan, nababalitaan na lang natin, nakukulong. Partida, ini-ignore lang po yan ng Pangulo. Pero ito yung ginagamit. Eto. Diba? Partida, kala nyo lang, ini-ignore kayo, pero gumagalaw. Oh, gumagalaw yung Pangulo. Diba? Sabi ko nga, paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, Marcos yung kinakalaban nyo. Tae lang kayo. Ang sinungaling kapatid niyan, kambal niyan, magnanakaw. Parehas, inano yan. Oo, sinungaling, kapatid, magnanakaw. Si Bongbong, iba ginawa niya. Siya yung sinungaling, tapos siya pa yung magnanakaw. Ha? Sa sinasabi nilang magnanakaw, hindi mapatunayan nila na magnanakaw yung Pangulo. Oh. Hindi po nila mapatunayan na ano bang ninakaw ng Pangulo. Ano ba? Oh. Ay, tanong ko lang naman po, anong ninakaw? Pangalanan nyo naman, i-post nyo naman sa social media nyo para makita natin. Oh, kung meron naman talaga, kung meron ba talaga. Ha? Pero hanggang salita lang, magnanakaw! Ayun, nag-bounce papunta kay Sara Duterte. Nakita lang natin to. Tuloy po natin. Ganon ka-demonyo yan. Oo. Inano niya, inani niya lahat. Talagang lahat ng masasamang trait kinuha niya. Oh, doon pa lang may pirma siya tapos sinabi niya na, ay hindi ko pirma yan. Oo, inauthorize ko itong tao na to. Di ba 5 katao ang gumulong ng ulo, natanggal diyan sa Department of Agriculture, tama. Oh, tapos nadali pa diyan si Vic Rodriguez. Sa ano kasi, sa nakapaligid kasi sa Pangulo ngayon, puro tanim ni Digong yan. Tanim ni Digong. Hindi naman po alam ng Pangulo na yung mga nakapaligid sa kanya ngayong kawatan. Kaya nga pinapaimbestigahan ng Pangulo kung sino-sino yung mga kawatan. Sabi ng Pangulo, walang kaibigan, walang tropa-tropa, walang kamag-anak. Basta ikaw, may kapalpakan ka na ginawa mo sa bansa, may pagnanakaw ka, kailangan mong managot. Yan, si Saldi ko, pinapanagot nga ng Pangulo, di ba? Ayun, nagtago. So, ganun yun. Di ba? Hindi naman po alam, hindi naman po kontrolado ng Pangulo yung ginagawa ninyo minuminuto, oras-oras. Ha? Kasi kahit pa, pagpalagay po natin ngayon, ako po yung maging presidente ng Pilipinas, si Ballpoint Man. Meron at meron pa rin po dyan sa paligid ko na magnanakaw ng magnanakaw. Mangungurap ng mangungurap. So, ang trabaho ko po bilang isang presidente, alamin ko. Ano yung kababalaghan na to? Sino yung mga nagnanakaw? Diba? Ganun po ang ginagawa ni Pangulo ngayon. Kaya nga nakulong na yung iba eh. Ha? Pa-shoutout mo sa mga taga, Pa-shoutout mo sa mga taga Calawag, Quezon. Ayan, shoutout Juanito Cuales. Ayan, sa mga taga Calawag, Quezon na, magandang araw po sa inyo. Oo, magandang gabi. Ayan, kumusta po kayo dyan? O, ganun kahayop ang mga yan. Ngayon, ganun din yung ginagawa niya sa issue ng flood control pagdanakaw. Siya talaga ang niyan, siya talaga ang nag-o-authorize niyan, siya ang signatory ng lahat ng mga lumalabas ng pera eh. O, diba? Tanga. Anong sabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Kung ako yung mastermind sa nakawan sa flood control, bakit ko sisirain yung diskarte ko? Kung si PBBM yung talagang nagnanakaw dyan, mastermind sa nakawan dyan, bakit niya papaimbestigahan yung nakawan niya? Yung pinagnanakawan niya, yung source ng pera niya sa pagnanakaw. Sige nga, parang bigyan ko kayo example. Nagtayo kayo ng illegal na pasugalan. Nagtayo kayo ng illegal na pasugalan. Ito yung example lang O ako, gamitin ko example sarili ko. Nagtayo ako ng illegal na pasugalan.
Tapos anong gagawin ko? Papaimbestigahan ko ba yung sarili kong illegal na pasugalan? Eh di ako mayayari. Yari ako, patay ako dyan. Kulong ako. Tangina, para akong kumuha ng bato na pinukpo ko sa ulo. Ganun lang kasimple yun. Hindi mo maintindihan yan kasi bubo ka, tarantado ka. So kayo po, ano po yung inyong opinion dito sa bugok na to? Ayan, paki-comment naman para mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang opinion at reaksyon. Ayan, ano po natin yan? Babasahin po natin yan. Ayan, so, yan sa hindi pa po nakapag-like, share, subscribe, kalembangin nyo na po yan para naman always po kayong updated sa ating mga topic dito.